Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo dito sa content ko, isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako dun. At pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na totoong nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Usapang mag-asawa tayo mga kaayos. Alam nyo mga kaayos, sa mga mag-asawa, natural na talaga yung pag-aaway at hindi pagkakaintindihan. Lalo na sa mga bagong mag-asawa, yung mga bagong kasal ang ibig kong sabihin mga kaayos, diba? Kasi magkaiba kasi kayo ng pinanggalingang pamilya. Kaya sa mga unang araw, mahirap talaga kayo pagsamahin pagka bagong kasal kayo. Meron kasing ang pinanggalingan niyang pamilya magulo, yung isa naman tahimik, di ba? May mga ganun eh. Yung isa ang pinanggalingan niyang pamilya makalat, yung isa naman malinis naman, di ba? Natural yung mga ganun eh. Yung isa naman mabunganga, yung isa naman sobrang tahimik naman. Yung mga ganun, di ba? Bihirang-bihira lang mangyari na unang araw pa lang ng kasal nyo, pinagsama kayo, magkasundo agad. Ba, tsamban-tsamba lang pagka ganun. Pero nagpapasalamat ako kung ganun ang nangyari sa inyo sa mga unang araw, magkasundo agad. Ayos yun. Walang problema yun. Hindi naman pwede kasing maghapon na lang kayong ngitian ng ngitian. Diba? Kahit may nakikita kayong mali sa isa't isa, nakangiti ka lang ng ganun. Diba? May something ka naman pagka ganun. Talagang sa mga unang araw, magsasalubong talaga yung ugali nyo. Hanggang sa magkaintindihan kayo, magkaayos kayo, di ba? Di bali nang nag-aaway. Natural 'yun sa mga mag-asawa, pero wag lang magsasakitan. Ayun ang problema kasi sa iba eh. Nag-aaway na, nagsasakitan pa, nagkakabaranggayan tuloy. Masama 'yun pagka ganun. Kasi sa mag-asawa, sa pagka ikinasal kasi tayo, di ba? Alam na alam to ng mga ikinasal, di ba? Kasi bukod sa sinasabi to sa seminar, sinasabi rin to sa actual ng kasal, di ba? Pag ikinasal kasi yung dalawang tao, yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, pag ikinasal sila sa harap ng Diyos, magiging isang tao na lang yan, di ba? Kaya sabi ng Diyos, kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun mo rin dapat mahalin ang asawa mo, di ba? Walang taong gusto niyang saktan ang sarili niya. Kaya dapat wag natin sasaktan yung asawa natin. Walang taong sinasaktan yung sarili niya. Abnormal ka naman pagka ganun, may something ka. Sinasaktan mo yung sarili mo. Kaya dapat kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun mo rin dapat mahalin yung asawa mo. Di bali nang nag-aaway, di ba? Ganun talaga eh. Dapat kasi sa mag-asawa, dapat talaga bumubukod sila ng bahay. Gumagawa sila ng sarili nilang environment. Mahirap yung nakapisan sila dun sa biyan nila kasi pag nagkaroon ng pag-aaway at nagkaroon ng problema, yung mag-asawa, nandyan yung may nakikialam sa bawat side. Ang sasabihin ng isang side, tama yung anak ko. Sasabihin naman yung side ng lalaki, hindi, yung anak ko ang tama. Pero kung kayong dalawa lang mag-asawa ang magkasama sa bahay, kahit pa magbungangaan kayo, pagkatapos nun, di ba? Pag nagkasundo, ayos na. Yung iba kasi, ewan ko ba naman, nangyayari sa totoong buhay to. Kung sa mag-asawa, yung mga laging nag-aaway, kung sino pa yung laging nag-aaway, yun pa, yung maraming anak, di ba? Nangyayari yan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-away sila, pagkatapos ng away, syempre, lambingan na. Doon. Kaya kada away nila, nagkakaroon sila ng baby. Pero ayos yun. Hindi ko kayo pinakikialaman kung ganun kayo. Ang importante, di baling nag-aaway, wag lang maghihiwalay. Ganun yun mga kaayos, di ba? Kasi sa harap ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, yung mga ikinakasal, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sinong tao. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyo.
God bless and ayos.